Hello po mga kapatid, kapayapaan po ng Diyos ang parating sumaatin at narito na naman tayo sa panibagong episode po ng Pananampalatayang Katoliko Podcast. Ayan, so ngayon meron tayong i-feature isang kapatid natin na dating MCGI. Okay, ayan. Siya po ay si Sister Riley. Ayan. Pero magbigay muna ako mga kapatid ng kaunting disclaimer bago tayo magkaroon ng reaction dito sa video na to, no? This is a series nga pala mga kapatid. So mag-expect kayo na hindi ito yung first episode na gagawa natin ng reaction yung kanyang video bilang isang ex-MCGI. At gusto ko din po kayong inform na ito pong kapatid natin na to na gagawa natin ng reaction ay hindi ko po alam kung siya ay nagbalik loob sa Iglesia Katolika or whatsoever kung ano po ang kalagayan niya. But the main point ng reaction video ko na to is dapat ma-appreciate natin kung ano na ngayon yung kalagayan niya, mga kapatid. Kasi baka nasasanay na tayo na dapat kapag nakaalis na sa kulto, dapat magkatoliko kaagad. Hindi po ganon. Huwag po tayo magkaroon ng ganong mindset. Kung siya magbalik sa katoliko, kahit sino po, mga kapatid, kahit sino po na magbalik loob sa katoliko, they good. What about Brother Gab kapag naalis sa kulto, hindi nagkatoliko? Dapat maging masaya din tayo? Yes po, dapat maging masaya po tayo mga kapatid para po sa kapwa po nating tao, no? Remember mga kapatid, ang itinuro po sa atin ng Panginoon Jesucristo na mababasa natin sa Biblia na gumawa tayo ng mabuti po sa mga kaaway natin, di ba? So, I'm not talking about yung literal na kaaway, but yung kaaway sa pananampalataya. Huwag na nating ikaila mga kapatid na yung mga naglipa na mga sekta na nag-claim na sila ay Kristiyano, sa paningin po ng Iglesia Katolika, they were heretics or heretiko. So kaaway natin sila sa pananampalataya, but hindi natin sila kaaway personally. At ang aral po sa atin mga kapatid ay i-bless pa nga natin sila. So yung isang bagay pa lang na yung tao, no, na dating member ng kulto, umalis dun sa kulto na yun, kahit wag magbalik loob pa sa Iglesia Katolika, magpasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Ano ba yung turo sa atin ng Panginoong Jesucristo sa panalangin? Iadya mo kami sa lahat ng masasama. Diba? In English, deliver us from evil, mga kapatid. So yung na-deliver lang yung kapatid natin, kahit hindi kapwa Katoliko, na-deliver lang ng Panginoong Jesucristo sa masama. Hindi ba napakaganda nun, mga kapatid? Iniligtas siya ng Panginoong Jesucristo. Doon pa lang sa punto na yun, dapat na tayo magpasalamat na sa Diyos. Okay? Kasi baka yung ibang mga kapatid nating Katoliko na humaling na dapat pag umalis sa kulto, magkatoliko kaagad. Huwag ganon, mga kapatid. Napakatindi pong emotional trauma yung naranasan ng mga tao na yun. Napakatinding paghihirap sa mental health nila na maging member sila ng napaka-manipulative na sekta ng relihiyon. Kaya dapat mga kapatid, magpasalamat na tayo at ipanalangin pa natin siya na ingatan siya ng Panginoon for whatever yung magiging decision niya sa kanyang buhay. Yun yung pinaka-the best na magagawa natin bilang isang Kristiyano. Okay? Simulan na natin itong ating reaction video, mga kapatid. Again, this is Sister Riley. Yung link po ng original video, ilalagay ko sa description so you can follow her and mapanood nyo na po in advance yung iba pa niyang mga video sa kanyang TikTok. Ayan. Wala kasi akong TikTok eh. Okay. Let's start. Naranasan niyo na rin bang ma-scam? Ang sakit pala tanggapin, no? That's the story I wanna share in my TikTok account. 31 years ng buhay ko. It's a scam. I was raised in a certain religion and now I call it a cult. Okay, so ayan na. So, anong sabi niya dito? 30 plus years. 31, if I'm not mistaken, ano? Yun yung sabi niya. Grabe, napakatagal nun. Grabe. Ako napapabuntong hininga ako mga kapatid kong Katoliko dun sa napakinggan ko na yun. Ako, naging member ako nung MCGI 5 years, guys. That is 5 years. And hinayang ako sa sobrang daming nasayang na pagkakataon, sa sobrang daming pangit na ginawa ko dun sa mga opportunity ipinagkaloob sa buhay ko. And imagine this, mga kapatid. Siya ay 30 years, 31 to be exact, no? Buong buhay niya halos nandun siya sa may kulto na yon. So kung ako 5 o times ilan yun? Times 6, may butal pa. Pero imagine niyo gaano kahirap yung pinagdaanan ng kapatid natin na to. O kaya, ayan na nga yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid kong Katoliko. Ipagdasal natin siya, ha? Ipagdasal natin yung kanyang kapayapaan ng puso at sa katapangan dahil
mahirap mag-expose ng isang kulto, no? Kumbaga parang itong si Sister bumabangga sa isang napakalaking barko kahit na siya ay nakasakay sa bangka. Pero mga kapatid, ito ang kagandahan doon. Okay? Let us continue. Because it is. My childhood friends, mga kapitbahay, at even mga kamag-anak namin, kilalang-kilala ko na mahaba ang buhok, hindi nagpapaputol ng buhok, mahaba ang palda, hindi ako nagsisleeveless, hindi ako nagsishorts, dapat laging maluwag ang damit. Okay, so yan po yung kostumbre dun sa MCGI. Kaya nga 'di ba meron silang pananaw na di bali na daw ikang magmukhang manang, mukhang parang luma, no, yung lumang tao or whatsoever, kaysa naman daw magmukha na ikukumpara nila yung sarili nila dun sa mga nandito sa lipunan natin ng mga modern women na hindi modest kung manamit, di ba? So parang nilalait-lait pa nila, di ba? So kasi parang yan yung way ng ano nila pangangatwiran Para bang may victim mentality na pag ganun yung damit mo, para bang pakiramdam mo nilalait ka, kaya gaganti din sila yung MCGI dun sa iba na parang di bali na ikang ganito kaysa naman sa'yo mukha ikang ganyan-ganyan. Di ba? Ganyan po kasi ang mentality ng MCGI. At regarding po dun sa kanyang pananamit na dapat maluwag, bawal mag-short, bawal mag-ano. Yan po ang pangkaraniwan na kostumbre or yung talagang culture na po dyan sa MCGI since na sinusunod daw nila di umano yung unang Timoteo 2:9, yung mahinghing pananamit. But the problem is this, mga kapatid, hindi naman yung unang Timoteo 2:9 per se yung mali But yung kanilang interpretation dun sa talata na yon na dapat ganito, dapat ganyan. Pero guess what mga kapatid, sa panahon natin ngayon, in a modern setup nung kulto na tinutukoy nitong si ate, which is yung MCGI, makikita nyo napakadami pong double standard dyan, no? Yung iba parang hindi na nga mahinhin yung pananamit kung tutuusin lalo na kapag member ng royal family. When I'm referring dun sa royal family, yung mga malalapit kay Daniel Rason. Di ba? Yung mga artista dun sa MCGI, dati nga bawal mag-makeup, ngayon nakakapag-makeup na, nakakapagpaputol pa siguro ng buhok yung iba doon, nakakapagbawas-bawas pa nung kilay, baka nakakapag-lipstick pa. Pero pag sa miyembro ng MCGI, pag ginawa mo yung ganun, malandi ka na. Alam mo yung mga kapatid, yan yung mindset nila Napakapangit mga kapatid. Kaya ubod ng judgmental at kawawang-kawawa yung mga babae doon sa kanilang kulto. Dahil napaka-judgmental na tutunan nilang aral at yung way nila tumingin doon sa isang babae. Okay? So let us continue. Bawal kami mag-ahit ang kilay, bawal kami mag-makeup, bawal kami maglagay ng color dun sa nails. So yan yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Bawal daw mag-makeup, bawal daw maglagay ng color sa nail. Pero tignan nyo yung mga miyembro nila, nakakapag-makeup na. Yung ibang mga artista pa, o baka sabihin naman nung iba, artista kasi yan. O, ano naman ngayon, anong pake mo? Di lalo yung pinatunayan na double standard kayo, hindi ba? Pag halimbawa simpleng miyembro, kapag nagkulay ng nail or nagbawas ng buhok or nag-makeup, bawal. Pero kapag artista, pwede. Hindi ba double standard yan? Yung mga malalapit sa royal family, pwede. Pero kapag simpleng miyembro, hindi pwede. Hindi ba? Napakapangit. Pero ito pang mas lalong pumangit. Dinedepensahan pa ng mga panatikong miyembro nila yung ginagawa ng mga artista at ng mga royal family. May kakayahan naman daw silang gawin yun Which is hindi ba stupidity mga kapatid? The hypocrisy mga kapatid. Yung kaipokrituhan ay nangingibabaw. Madadama mo kagad Yan po mga kapatid ang katangian ng kulto. Sige, tuloy pa nga natin. Sige, Sister Riley, i-expose mo pa. Ganon na nakaka-toxic, diba? Bawal din kami mag-celebrate ng birthday namin. So, dapat yung birthday na sineselebrate is yung kung kailan ka nabaptize sa church, which is they call Sabbath. Yes, definitely. No? Sabbath po yun. Parang nawala ng saysay yung kapanganakan, yung birthday mo, yung birth date mo. Kasi ang dapat daw na ipagdiwang is yung Sabbath day. Yung Sabbath day, kung kailan ka nabautismuhan. Ganyan na ganyan po sa kanila, mga kapatid. Kaya naalala ko noon, nung bagong member pa lang ako, nagkaroon ako ng culture shock. Kasi wala naman sa doktrina yun Wala sa doktrina yung natutunan ko na dapat mas mahalagahan yung Sabbath day mo kaysa dun sa may original birthday. Nalaman ko na lang nung member ako, nagkaroon akong culture shock. So parang, paano yun? Magkakaroon pala ako ng adjustment sa pamumuhay ko. Parang mawawala ng silbi yung kung kailan ako ipinanganak. Pero, syempre,
anong pananaw dyan ng mga kulto o yung member nung kulto na yon, to be specific yung MCGI, is walang kwenta yan. Makamundo lang yan. Dapat yung spiritual. Pero hindi, mga kapatid. For me, the way I see it, yan isang uri ng mind control o pag-control dun sa kalayaan ng tao na magdiwang nung kanyang birthday. Okay? So, for me, ngayon, as a Catholic, mga kapatid, hindi masamang magdiwang ng birthday natin sa secular. Kasi wala naman tayong nilalabag. Right? Halimbawa ako, February 2 birthday ko. Nagdiwang ako. Kahit pa kumain lang ako mag-isa sa Jollibee. Ayan, bawal sa FCGA yung Jollibee. If you know what I mean. Kasi halal yun. Kung nagdiwang ako ng birthday ko, nagkasala ba ako sa Diyos? I think it's not. Siguro sa paningin nilang kulto, pwede, oo, nagkasala ako. Pero sa paningin ng katotohanan, yung tunay na katotohanan, without gaslighting, without mind control, nung mga leader dyan sa MCGI, wala akong ginagawang masama. At ngayon, kung etong si sister nagdidiwang na ng happy birthday, yung kanyang birthday niya in secular manner or yung kanyang original birth date, hindi yung Sabat, I congratulate her. Kasi malaya ka na. Nakalaya ka na sa kulto. No? Pero pag ikaw naging member ng kulto, nako, kawawa ka. Okay, continue. Bawal din kaming makipasko at makibagong taon kasi hindi naman daw yun yung Pasko at bagong taon sa Biblia. Okay, isa yan sa mga kino-question ni Ginoong Soriano kasi nga daw, hindi naman daw 25 ng December ipinanganak ang Panginoong Jesucristo. At hindi naman daw ganito ang sinasabi ng Biblia kasi daw dapat daw bandang September daw or October daw yung birthday ng Panginoong Jesucristo kung kailan daw siya pinanganak. Kaya nga, para sa kanila is walang kwenta yung December 25 kasi wala naman daw ebidensya. Alam nyo, ang katotohanan doon, mga kapatid, meron naman talagang ebidensya doon eh. Ayaw lang tanggapin ng MCGI. Pero tignan nyo yung pagiging double standard, ha? Kapag birthday nung kanilang puno, pwede. Mas masaya pa yung nila, pagdiriwang nila ng birthday. Bawa birthday ni Daniel Rason. Naku, maniwala kayo. Sabat day ni Daniel Rason. Naku po, maniwala kayo. Napakadaming taong pupunta ng Apalit kung nasa Apalit si Daniel Rason. Napakatindi ng pagdiriwang nila dyan. Pero pag birthday ni Kristo, which is yung dapat na mas inaangat, kasi yun naman talaga yung lundo ng Biblia, si Kristo, wala yun, kasi wala naman daw nakasulat sa Biblia. Alam mo kung anong kalokohan na dahilan ng mga member ng kulto dyan, no? Yung mga panatiko? Kasi naman daw yung si Daniel Rason, na-document daw, may ebidensya. Kayo, anong ebidensya nyo? Pag pinakitaan mo naman ng ebidensya, kala mo tatanggapin? Hindi, kasi nga, mga bulag yang mga yan, nagpakabulag na mga kapatid. Kasi panatiko meron bang tatanggaping katotohanan ng panatiko? Definitely wala. Not unless if they were honest enough or magiging open-minded sila na tanggapin yung mga secular references na etong Panginoong Jesucristo ipinanganak noong December 25. But guess what? Hindi nila yung tatanggapin. Kasi nga, double standard sila. Pansinin niyo kung paano mangaral ang MCGI. Maging kayong mga Katoliko, wag kayong saradong Katoliko, maging open-minded kayo. Pag kayo nagising sa nasusunog na bahay, anong gagawin mo? Mananatili ka pa ba? Nasusunog na nga. Dapat maging open-minded. Buksan mo yung bintana o kaya tumakas ka. Di ba ganon-ganon? Gusto nila tayong mga Katoliko mag-open-minded. Pero kapag sila, try mo, anuhin mo na pagiging open-minded, tignan ko lang kung mag-open, ginagarantiya ko sa inyo, hindi. Ikaw pa magiging masama. Pag nag-present ka pa lalo na kung facts or factual yung ipe-present mo, ikaw pang maniwala ka sa akin mga kapatid. Hindi na yan kaila sa atin. Alam na natin kung paano ang pangangatwiran ng mga panatikong miyembro ng kulto. But, let us continue kung ano pa yung sasabihin ni Sister Riley. Bawal din kami kumain sa fiesta ng Katoliko kasi daw hain daw yun sa Diyos-Diyosan ng mga rebulto. Bawal din kami sa Jollibee, sa McDonald's, Maxis, Kenny Rogers. Ang daming listahan. Basta may halal. Kung ano yung halal, search nyo na lang. Okay, yang pong sinasabi ni Sister Riley, isa po yan sa mga main doctrine o doktrina ng MCGI. Kung kayo po ay nakadalo sa kanilang mass indoctrination, na kung saan ginagamit pa nila yung video ni Soriano na matagal ng patay, kasi yung kanilang bagong leader ay incompetent enough na makapagturo, ay yan po ang matututunan nyo sa pagtuturo ni Soriano. Kasi pinagpo-front nila si Soriano para nga naman makaakay pa. Dahil syempre, incompetent yung leader nila O anong matututunan sa doktrina? Yan pong sinasabi ni Sister, yan po ay yung isa sa mga best example ng tinatawag nating kasalanan sa Espiritu Santo
MCGI edition. Take note ha, MCGI edition. Hindi Biblia. Naku, lahat naman ng mga sektang sulpot ginagamit yung Biblia, di ba? Ito sinasabi ng Biblia. Hindi, ito ang totoong sinasabi ng Biblia. Pero alam niyo mga kapatid, kung ano yung totoo? Ang totoo nun is ito yung tamang interpretation. Yun ang dapat sabihin nila, mga kapatid. Ang MCGI, hindi naman ganyan eh. Di ba? Ayaw nilang aminin na interpretation lang naman talaga nila yun eh. Hindi naman yun yung eksaktong sinasabi ng Biblia per se. Hindi, interpretation lang nila yun sa Biblia, mga kapatid. Yun ang katotohanan doon. Pero hindi nila aaminin. Bakit? Alam nyo kung ano aral ng MCGI? Hindi daw dapat i-interpret ang Biblia. Dapat ang Biblia mag-interpret sa sarili nila. Which is outrageously lie, mga kapatid. Hindi totoo yon. Kasi kung totoong Biblia lang o totoong binabasa lang nila yung Biblia, mga kapatid, hindi na dapat kailangan ipaliwanag pa ni Soriano, di ba? Hindi na kailangan dapat ipaliwanag yung Biblia. Pero bakit nagkakaroon sila ng paliwanag na ganyan? Huwag kayong dumalo sa piyesta ng Katoliko. Nasa sa Biblia yun. Specific, mababasa letra por letra. Kasi ugali din ng MCGI yun. Pero wala kang mababasang ganun, mga kapatid. Bakit sila nagkakaroon ng conclusion yan? Na bawal kayong kumain ng halal. Wala din naman mababasa sa Biblia. Huwag kang kumain ng halal. Letra por letra, hanapin nyo sa Biblia. Wala. Pero bakit sila nagkaroon ng ganong interpretation? Because ini-interpret talaga nila yung Biblia. So, yan yung produkto po ng interpretation ng MCGI dun sa Biblia. At nagkaroon sila ng aral na di umano'y kasalanan daw sa Espiritu Santo. So yung kapag dumalo ka sa piyesa ng Katoliko at nakikain ka doon, nagkasala ka sa Espiritu Santo. At pag ikaw daw ay nagkasala sa Espiritu Santo, according sa interpretation ng MCGI sa Biblia, ikaw ay walang kaligtasan. So kapag ginawa mo yan, ikaw ay magkakaroon ng kasalanan sa Espiritu Santo at masususpindi ka. Pero kung halimbawa ubod-ubod ng tindi ng ginawa mo, kasalanan, ikaw ay, kung di isuspindi, ikaw ay matitiwalag, no? I'm referring dun sa misuspindi na kasi matindi yung kasalanan mo, di ba? I-announce ka publicly. Talaga mapapahiya ka, maniwala ka sa akin. It's either i-announce na ikaw ay nasuspindi sa buong kapatiran or ikaw ay natiwalag na. Ayan, ganyan po ang mangyayari. Yun yung tinutukoy niya. At dun sa halal, nagkaroon na tayo ng topic dyan, mga kapatid. Yung halal kasi, yan yung mga pagkain na pinahintulutan ng Muslim o ng religion na Islam. So, sa paningin nila, si Allah ay isang Diyos-Diyosan. So, kapag yan nanalangin sila kay Allah, inihain na yan sa Diyos-Diyosan ni Allah. Yun po yung explanation ng MCGI dyan, mga kapatid. Pero napakahaba pa po kung ipapaliwanag ko, but yun yung pinaka-glimpse nung tinutukoy netong Mrs. Riley sa kanyang video na to. Okay? Let us continue. So bakit yung sinabing scam? Di ba ganun yung mga scammer, inaalok sa yung mga magagandang bagay para daw yumaman ka. Tapos ito naman, ang inaalok sa yung doktrina, aral daw sa Biblia, yung religious leader daw nila, talagang sinugo, ganyan. Tapos pag nabautismuhan ka, hindi ka sumunod, may impyerno ka. Yan po yung tinatawag nating mind controlling sa mga kulto. At yan ay napaka-typical, hindi lang po sa MCGI, Hindi lang po sa MCGI. At ako sa pagbabasa ko, lalo na dun sa Reddit, yung sa INC pa lang, yan dami ng mga nasira din ng buhay dahil sa pag-anib nila sa INC, no? Kahit sa born again, mga kapatid, meron din po. Like especially yung member ng born again na nagsasagawa ng G12. Pero focus ulit tayo dito sa MCGI. Punta tayo sa MCGI, mga kapatid. Yan yung tactic ng MCGI para sa brainwashing or mind control. Imagine, napakinggan mo yung aral ng Biblia, di umano. Pero ang totoo nun, interpretation lang ni Soriano yan o ng MCGI. So kapag sumunod ka dito sa kanilang Diyos, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. At kapag siniway mo naman yon, lalo na kung ikaw ay natiwalag, o lalo na kapag ikaw ay na-judge na ng mga judgmental na taong yan ng mga MCGI, wala ka ng kaligtasan. Naalala ko noon, nakapanood ako ng video ni nung kay Kuya Adel, tapos yung isang member ng MCGI o pinangalanan niya yung mga sila Kuya Adel, yung mga kagaya ko na ex-MCGI, wala na daw kaligtasan. Nakita niyo mga kapatid kung gaano sila ka-judgmental. And yet meron silang aral, mga kapatid, na sa labas daw ng iglesia, ang Diyos daw ang humahatol. Pero para sa kanila walang kaligtasan. Nakita niyo yung pagiging double standard or yung irony? Ganyan na ganyan po ang ugali ng MCGI. At ako, mga kapatid, normal na sa akin na mag-almusal ako ng mga panglalait, pang-impyerno ng mga MCGI at tuloy niya, meron tayong kabakailan lang kaka-upload na podcast na sure na daw ako.
Di ba? Sure, what I mean, sure na daw na dadaling ko daw yung sarili ko sa impyerno, di ba? Ganyan na ganyan po yung typical na pag-uugali po ng mga member ng kulto niyan. Kasi nasanay kasi kami mga kapatid dun sa MCGI na kami lang yung tama. Kami lang yung may tamang aral. Kagaya ng sabi ni sister, no? Yan daw yung may totoong sugo na mangaral, no? Ito yung aral ng Diyos sa Biblia. Kaya kapag hindi mo na hindi mo nasunod, kawawa ka. So, nag-i-instill po yung MCGI ng number 1, false hope sa isipan po ng mga mamibiktima nila. Pangalawa, fear. Sino ba naman ang gugustuhin na mapunta ka ng impyerno? Syempre wala, di ba? Siguro yung atheist na lang, no? Kasi yung atheist talagang hindi sila naniniwala sa impyerno, mga kapatid no? Ang atheist kasi wala silang pakialam sa impyerno. Pero punta tayo sa mga theist. Sa ating mga theist, ay, takot na takot tayo mapunta ng impyerno. Sino bang gugustuhin ng impyerno? Kaya nga, napaka-effective talagang gamitin ang Biblia para makapangloko ng tao. Napakasarap para sa isang kulto na gamitin ang Biblia para makapag-instill ng false hope at fear, di ba, sa mga tao. At kapag nagtagumpay kang gamitin yung salita ng Diyos o yung Biblia, napakadali na mag-control ng tao. Kaya tingnan nyo yung mga panatiko. Tingnan nyo ngayon si Daniel Rason. Hindi mo matanong, wala ding consultation sa MCGI. Baka kala nyo ba yung Bible exposition lang ang nawala sa MCGI? Pati po consultation, hindi nga matanong yan si Daniel Rason, baka akala nyo. Dun sa loob ng MCGI mismo, yung consultation po, nung araw, nung member pa ako, at alam din naman siguro to ni Sister Riley, natatanong pa namin si Soriano, pwede yun on the spot. Pero ngayon, hindi na po nagpapatanong si Daniel Rason. So, i-ano na natin to? I-roll up na natin tong podcast na to, mga kapatid. Ibig ko lang po sabihin, scam po talaga yung kulto na yan. Bibigyan ka ng isang napakagandang pangako na maliligtas ka kasi sumusunod ka daw sa Diyos nila. Sinusunod mo yung sinasabi ng Biblia. Pero naniniwala ako, mga kapatid, na yung time nagre-reveal din ng katotohanan. Tingnan niyo po si ate. Sa loob ng 30 years, na-realize niya. Diba? After 30 years, na-realize pa rin niya na hindi pala worthy yung pag-anim niya dyan sa iglesyang yan. Ako, 5 years, na-realize ko, hindi pala worthy yung pag-anim ko dyan. Though, meron kaming natutunan. So, meron kaming similarity nito ni Ate Riley o ni Sister Riley na at least aminado kami na na-scam kami. And courageous enough na aminin na minsan sa buhay namin nagkamali kami. Yung pagkakamali na yun, nagtuturo din sa atin ng lalong paggawa ng tama. Maraming salamat po sa Diyos, mga kapatid, sa pakikinig or panonood ng podcast na to. Ako po ang inyong lingkod, Brother Gabriel de Guzman, ng Karunungang Katoliko. Ingatan naman po tayong parati ng ating Panginoon.